Kakatapos lang ng ulan. At timing na timing ang pagtila ng ulan sa pagpasok. Baha naman dito. Dahan-dahan. Oh, may jeep na ha. Unti nang bumabalik ang jeep sa kalsada. Dumadami na sila. Pag sumakay ka ng jeep ngayon, maluwag? Hindi. May harang lang. Pero upong minimum pa rin. Upong 8 lang. Yung minimum 8, upong 8 lang. Upong 9 ang minimum, upong 9 lang. Hindi yung sakop mo yung dalawang upuan. Wala, actually pang payat lang naman talaga yun. Sa payat, upong 8 lang talaga. Upong 9. Pag medyo malaki-laki kita, hindi kakayanin. Kahit di naman di kasya yun may paraan ng driver para mapagkasya yan. Pag sakay nyo, halimbawa 10, yung pang 10 nakasabit na lang po. Pero pag umandar na yan, pag naandar na yan mga 5 minuto, 3 minuto na umaandar na yung jeep, kasya na yan. Isang biglang preno lang ng driver, kasya na yan. I-relate ko lang din yung post. Nakita akong post kanina, sinasabi din na trabahong minimum lang. So kung halimbawa 350 ang minimum, di trabahong minimum lang. Huwag masyadong pabida. Kasi tama naman. May point yung post nga na upong minimum, trabahong minimum lang or galawang minimum lang. Bakit mo papaguri ng sarili mo kung hindi naman siya nagko-compensate? Diba? May point siya doon. Dahil kahit anong sipag mo, hindi mo naman mamanahin ang kumpanya. Tama, make some point. Iwasan mo yung mga katrabaho mo na walang may tutulog na mabuti. So umaraw na, ayos umaraw na. So yun, iwasan mo yung mga katrabaho mo na matupakin. Kahit anong gawin mo talagang problemado. Matutong makinig sa mga superior, tama din. Ito ang sumunod. Kasi sila nga yung superior Kumbaga sa jeep, sila yung driver. Sa bangka, sila yung timon or sila yung kapitan ng barko. Matutong makinig sa superior, lalo na kung first job mo pa lang. Kasi marami silang maituturo sa'yo. To make sense talaga, tama. In some way, at some point, tama naman yung mga sinabi bilang isang manggagawa, diba? Diba naman, minimum yung bayad sa'yo So, ba't mo pupersahin yung sarili mo na magtrabaho ng higit dun sa ibinabayad sa'yo? Hindi mali yun. Hindi natin pwedeng sabihin maling perception yun. Pero sa palagay ko,
Hindi mo kailangang gawin yon lagi. Hindi pwedeng sa lahat ng oras ganun na maging thinking. Ganun lagi ang prinsipyo mo na galawang minimum lang. Pag nirate ka ng superior mo, titingnan ka niya bilang isang normal na manggagawa or average na manggagawa. Siyempre bilang superior, kung halimbawa 5 kayong magkakabatch sa trabaho, ikaw ay galawang minimum lagi, 2 mong kasama ay pasikat, lahat ng gagawin gusto sila ang gagawa, lahat ng gustong matutunan aalamin, lahat ng bagay nagiging involved sila, hindi naman sa pakialamero, pero nagiging involved sila sa mga bagay-bagay. Tapos yung 2 mo pang kasama, halimbawa laging si uwi, time na, uwian na, break time na, oras lang ang binabantayan. Kasi nga naman may oras yung trabaho eh. Pagdating ng 6 months or 5 months, siyempre re-evaluate yung performance nyo. I-evaluate kayo ngayon. Ikaw na galawang minimum, ano palagay mo? May extend ka ba? Or mapoprobe ka? Or ma-e-endo ka? Yun lang naman ang pwedeng katunguhan niya ng performance na mo eh. So either mapopromote ka, mare-retain ka, extend, or maaalis ka. So kung galawang minimum ka, hindi ka nalilate, hindi ka nag-absent, pinapasukan mo yung duty mo, so walang mali sa'yo, kasi ginawa mo naman yung task mo. Wala kang nilalabag na rules ng kumpanya nyo, ng kumpanya. Siyempre ka, good employee ka. Pero paglipas ng 5 months, posibleng dyan ka pa rin sa pwesto na yan. Ka-evaluate kayo ulit, ikaw dyan ka pa rin. Yung 2 na palaging pauwiin na talaga. Pauwiin na ng tuluyan. Tapos yung 2 naman na may concern or laging involved sa mga bagay-bagay, kung anong trabaho mo, some way, at some point, it will pays off. Kung galawang minimum ka lagi, hindi sinasabing mali yun ha. Kasi may katwiran talaga yun eh, kung galawang minimum. Pero kung lagi kang galawang minimum, hindi mo masa-showcase yung ability mo or yung skills mo, hindi ka mapapansin ng superior mo. Hindi naman sana hindi nag-excel. Kumbaga hindi ka nagpapakita ng extra effort or extra concern. Ano lang yung duties and responsibilities mo, yun lang talaga yung product mo as employee. Superior mo halimbawa ay may problema sa trabaho, syempre, o kahit nga personal yan eh, sa task ng manager mo or ng superior mo, bawa line leader mo yon, syempre iba yung duties and responsibilities niya, and for sure may mga times na nahihirapan din yan, may problema din siya sa duties niya. Ikaw yung nahihingian niya ng tulong, ikaw yung nakakapagbigay sa kanya ng solusyon or idea sa tuwing lumarating siya sa ganong senaryo, nakakatulong ka sa kanya. Makikita niya ngayon na meron kang potensyal. Kailangan halimbawa ng superior niya naman nagtanong sa kanya, o kailangan natin ng ganito, meron ka bang tao na marunong or may kakayanan or willing na gawin ang ganitong trabaho? For sure maaalala ka ng superior mo, bibigyan ka niya ng pagkakataon. At that time, may chance ka na ipakita ang iyong galing. Maliban na lang kung yung management nyo ay palakasan system, kahit wala kang ginagawa, napopromote eh. Iba
kasi magagaling magsalita. Yung iba naman tahimik, puro lang gawa. Yung iba magaling talaga magsalita. Pero hindi naman ibig sabihin magaling magsalita puro salita, may gawa rin. Pero iba talaga yung may PR, no? Iba yung reality lang, iba yung dating ng mga magaling magsalita, magandang itsura, talagang malaking hatak yan. Pero balik tayo sa reality. Yung superior mo, marirecall ka niya kung ano yung pinakita mo. Pero syempre kilalanin mo rin yung superior mo. Kung hindi siya marunong mag-appreciate, eh wala. Kung credit grabber, kahit anong tulong ang ibigay mo, hindi niya yun ma-appreciate kasi magaling siya. Nagawa niya yon dahil magaling siya, hindi dahil sa natulungan mo siya. Pero yun na lang muna siguro mga rap, no? Mukhang iniwan na ako. Hindi pa yung shuttle. Okay, so hanggang dito na lang. Isa lang, iposin natin tong vlog sa isang salita na ano, sinasabi lagi na hard work pays off. Siguro hindi pa ngayon, hindi man ngayon, pero it will pays off in future. Darating ang time na magbubunga lahat ng paghihirap mo.